tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Magandang umaga po. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Yung malakas sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Buhay ka pa. Palakpakan natin si Lord. Malakas ka at malusog. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po. Welcome sa ating mga first-timers from different outreaches. Magandang umaga din sa mga leaders natin, hindi halatang puyat. And salamat sa buhay po ng ating praise and worship team. Amen. Nandito rin po sila kagabi na meron po tayong training about financial management. So, medyo nagginabi ng konti lang naman. Pero nandito ang praise and worship team. Amen. Salamat sa buhay nyo for your commitment to God, for your love for Him and for the people. So, magandang umaga po. We will continue about the series of A Call to True Discipleship, living out the teachings of Jesus. Amen. Ang totoong disciple, no, ang tagasunod ng Panginoon ay sumusunod sa aral ng ating Panginoong Jesus. So this Matthew chapter 5 is the reflection of who God is and who Jesus is. Amen. Kung paano ba tayo mabubuhay dito sa mundong ibabaw, no? How we will gonna respond to different kind of situation. Let me first i-review ko lang po yung last time po natin na pinag-aralan, yung part 1 po natin for those na wala siya last week. Tinuro ni Jesus kung paano tayo tamang attitude, the right attitude in every situation. Ano ba yung dapat nating pananaw, kung anong dapat nating pag-uugali. At dito din sinabi ni Jesus na kung sino ang tunay na pinagpala. Okay, by the definition of this world, ang blessed ay yung maraming pera, tama yung nasa posisyon, tama yung champion, yung top 1, yung first place. No, pero not everyone naman talaga nandun sa top, or number 1. Katulad sa Miss Universe, ilang tao, ilang mga binibini ang maglalaban. Let's say nasa 30, pero isa lang ang mananalo, di ba? So, we consider people na pinagpala kapag nandun sa top. But for Jesus, tinuro niya po sa mga tao, hindi lang sa mga disciples, kung ano ba talaga ang muka ng pinagpala. Okay, baka ikaw isa ka doon. No? Let us remind ourselves. Sabi niya, number 1, blessed are the poor in spirit. So if you are poor in spirit, ibig sabihin mayaman ka man o mahirap, babae, lalaki, but if you fully depend on God, no, hindi ka nakadepend sa kayamanan, hindi ka nakadepend sa sarili o sino mang tao, but you depend on God. So mapalad ka. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. No? Blessed are those who mourn. Sino yung nakakaranas ngayon ng mga kapighatian, kalungkutan? Pinagpala ka. And blessed are the meek. Blessed are those who humble. No? For the world, kailangan ikaw ay yung strength, yung alam mo yun, kailangan talaga palaban ka, tama, para makuha mo yung gusto mo. Pero para kay Jesus, itinuro sa atin, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ang umaasa siya sa laban ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, no, do not be afraid, for the battle is the Lord, and the victory is ours. Ibigay natin yung laban natin sa Panginoon. Amen. Hindi ka kawawa kung ikaw ay humble,
kung hindi ka lalaban, I mean, yung ano ba, yung hindi ka makipag-square. Na? Hindi ka makikipag-square sa mga gustong makapagsuntukan sa'yo, sa mga naninira sa'yo, but you remain humble before the Lord. Number 4, blessed are those who hunger for righteousness. Yung tumatayo sa katuwiran. Tama? Na kahit saan ka man pumaroon, sa pamilya, sa trabaho, nakikita sa iyo ang katuwiran, yung tamang pamumuhay. So pinagpala ka. Amen? Blessed are the merciful, ang maawain. Blessed are the pure in heart, blessed are the peacemakers, and blessed are those who are persecuted. Marami sa atin ito, no? Na they are questioning, bakit noong hindi naman ako paka-Christian, di pa ako na babaptize, hindi pa ako nag-encounter, parang okay naman ang buhay, okay naman ang lahat. Pero when I decided to follow Jesus, doon ako pinersecute ng family ko. It only means that you are one of His true disciple. Amen? Nakita na ang difference kasi publicly you announce that you are a follower of Jesus. That's why, hindi naman lahat talaga ng tao matutuwa na ikaw ay sumunod kasi may iba't iba silang pananaw at paniniwala. Pero ang mahalaga doon, no, sumunod ka kay Lord. Amen. That's why when you are persecuted, binabawalan ka, sinisiraan ka, binabantaan ka, di ba? May mga pagbabanta pa. Sige, hindi na kita pag-aaralin. No? Hindi na kita bibigyan ng baon. Lumayas ka na sa bahay na to. Ganon yung mga mga mukha ng persecutions. So, kung nakakaranas ka niyan, sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. No? So this time, we will continue the series of A Call to True Discipleship. Okay. Ang true discipleship ay hindi lang yung nagdi-disciple ka, but of course, we are called to make disciple. Pero ano ba talaga ang karakter na itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus bilang tunay na tagasunod? Kasi ang totoong disciple, nababago yung ating culture, nababago yung ating lifestyle, nababago ang ating pananaw, at nababago ang ating pag-uugali. So it means call to true discipleship is living out, pinamumuhay natin ang turo ng ating Panginoon. We become the walking scripture. We become the walking Bible. No? So, ang title natin is Salt and Light. This time, pagkatapos ni Jesus na ituro niya yung Beatitude, sumunod na verse po ay binanggit ni Jesus yung you are the salt. Hindi niya sinabing you need to be. You are. It's a declaration. No, you are the salt and light of this world. It means being a salt and light is you are a kingdom influencer. Amen. Kaya hindi lang yung mga nakikita nan sa internet, yung mga influencer, yung mga artista o mga politicians, yung mga celebrities ang influencer. Bilang disciple ni Jesus, sino dito ang disciple ni Jesus? So you are considered as kingdom influencer, your life. Kaya nga gumamit si Jesus ng illustration or ng comparison na ang believers must be a salt and light. Amen. Because we are called to influence. Sabi niyo, called to influence. Okay, we are not just called to save. Hindi ka lang tinawag para maligtas, pero tinawag ka para maging impluwensya, no? To make a difference. May effect ka sa mundong ito. Amen. Ang buhay mo ay hindi lang basta dadaan dito sa mundo. Papanganak ka, no? Mag-aaral, pagkatapos mag-aasawa, mag-build ng bahay, ng kotse, mag-acquire, and then tatanda, magre-retire. Tapos na. Parang hindi ka naramdaman. Na? Hindi ka naramdaman sa mundong to.
Pero ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Yesus ay para mag-influence. And when we influence, we will multiply. We do not multiply ourselves, we multiply Jesus. Amen. So Jesus calls us to be salt and light. These two elements that influence their surroundings. Ang inalintulan ang Kristiyano o ang totoong tagasunod bilang asin at ilaw. Kasi yung asin at ilaw ay nararamdaman yan, no, may effect yan kapag ka present. Hello? Di ba? Alam mo kapag ka may asin, maalat. Alam mo kapag ka may ilaw, may liwanag. You cannot deny the salt. You cannot deny the light. Kaya ma-identify mo kapag present ang asin. Asin ka ba? Diba? Ilaw ka ba? Nagkakaroon ng pagbabago kapag ka may asin. Diba? Si Miriam po, pag nagluluto, sabi ko, Miriam, ang alat. Pwede bang bawas-bawasan mo? Sabi ko, may edad na ako. No, may matidistinguish mo yung may lasa, nagkakalasa. No, hindi lang actually sa lasa yan. Mamaya tutuloy natin. And ganun din ang ilaw. Katulad ngayon, may ilaw tayo. There's a difference. Try to turn this light off. No? Hindi nyo na makikita ang beauty ko dito. Diba? Hindi mo na makikita yung katabi mo. Hindi mo makikita kung ano yung sinusulat mo. Kaya, yung ilaw, no, may ano siya, may effect siya. No, may effect siya doon sa paligid. So we are called to be salt and light. In a world filled with moral decay, sa mundong ibabaw na to, pabulok. No? Kasi bakit? Iba-iba, pa-worse na ang nagiging kultura, yung moralidad, yung pananaw ng mga tao, and the corruptions, tama? So, paano na siya? It is considered as pabulok, no? Pa-worst. But what makes the true followers of Jesus, no? Napapreserve natin yung morality because you are present. Kung wala sigurong Kristiyano, naku, kagulo na. Kung walang Kristiyano sa Pilipinas, malamang magulong-magulo na ang bansang Pilipinas. So, we are living in a world filled with moral decay and spiritual darkness. And believers are called to preserve, to flavor, and shine. Sabihin mo nga, preserve, to flavor, and shine. Katulad ng isang kandila na nagbibigay liwanag to the entire room. Yung candle, maliit lang siya, pero it has a great impact to a dark room. Malalaman mo na merong kandila na may ilaw. Tama? Just as also a pinch of salt can enhance the flavor of food. Sabi po ni Dr. Tony Evans, a little bit of light always defeats a lot of darkness. Ulitin ko po, a little bit of light. Maaring iniisip mo na isa ka lang naman sa pamilya mo, isa ka lang naman sa classroom, na Kristiyano doon. But you know, when you allow your light to shine inside that classroom, in that family, it will make a big difference. Amen? It defeats a lot of darkness kapag ka merong isang ilaw. Pag may isang Kristiyano, pag may isang Masay, may isang Paulo, no, sa isang company, may isang Gelay, sa kumpanya. Hello? Merong isang Pastor Jeff sa isang outreach. It make a lot of difference. Amen. Before we proceed, let us bow our heads and pray. Father, we would like to thank you for your faithfulness and the grace that you are giving to us each day. Lord,
hindi mo tiningnan ang aming mga kasalanan at ang aming mga nakaraan. But you look at us, Lord, as the salt and light of this world, as redeemed people, as being washed by your precious blood, Lord. Ipinakikita mo sa amin ngayon kung sino kami, kung ano ang aming distinction sa generation na to, and even, Lord, pinili mo kami para magkaroon kami ng parte, Lord, sa pagbabago ng aming pamilya, ng aming community, at ng aming bayan. Lord, salamat po. And it is all because of your grace. Lord, we would like to give you again, Lord, ang aming pasasalamat, ang aming papuri at pag-acknowledge. Thank you, Jesus, for your blood that redeems us from all evilness, from the moral decay. Thank you for your blood. There is power in your blood, Lord. Thank you, and we give you the glory. To you alone, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Amen. So number one, we are called to be the salt of the earth. You know, the salt has the power of preservation. Let us take a look on Matthew chapter 5:13. You are, sabi po ni Jesus, you are, it's a declaration. No? It's a declaration. It's not an option. Hindi rin yan sa command. Pero, dineclare na ikaw ay asin. Tayo ay asin. Bilang tagasunod, sinabi ni Jesus kung sino ka. No? Hindi niya dinedeclare dyan kung sino ang nakaraan mo. Kung ano ang kahinaan mo. Kundi dinedeclare ni Lord, bilang tagasunod, ikaw ay asin. But, alam niyo po ba na napakahalaga ng asin? Sino dito ang walang asin sa bahay? Lahat ng bahay natin may asin. Ikaw yon. At syempre, at dun sa kusina natin, kailangan may asin. Kahit anong klaseng asin yan. Iodized sin, yung Himalayan sin, tama? Salt pala, sorry. Ulit. Himalayan salt, iodized salt, rock salt, na? Kaya nga sabi, ano ba yun? May joke. Ano daw yung 11th commandment? Do not eat salt. Why? Because it's asin. ay, bumenta. Salamat. Hindi talaga ako magaling sa humor Pero salamat for the sake na dahil akong pastor dito. Pero anyway, wala siyang connect, no? So, lahat tayo dito merong rock salt, iodized salt, any kind of salt. Kasi bakit? Kailangan talaga natin ng asin sa bahay. Yung iba nga pagka lumilipat, make sure na mayroong bigas. No? Tapos, kailangan may asin. Yan ang unang-unang ipapanik sa bahay pagka lilipat. Di ba? Ng bahay. No? Yung lola ko ganun Sinisigurado niya may bigas at saka may asin sa bahay. Tapos, meron pa sa FB ngayon, di ba? Pangontra daw yan sa kulam, sa aswang, di ba? Tinatapunan ng asin. Ano pa? Ito lang, yung ginayuma daw. Ewan ko, sa ginayuma, tinapunan ng asin, nabalik sa senses niya, no? Anyway, hindi ko alam kung totoo yon. Pero balikan natin, yung sinasabi ng Bible, no? You are like salt for the whole human race. But if salt loses its saltiness, there is no way to make it salty again. It has become worthless. So it is thrown out, and people trample on it. Kaya nga ang pinaka-identification ng salt ay maalat. Tama? Kapag hindi na maalat ang asin, hindi na siya asin. Ang gagawin, itatapon na siya, useless.
So, ibig sabihin, kasi hindi na siya nararamdaman eh. Hindi na siya nalalasahan. Kaya itatapon na lang. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayo nararamdaman. Amen? No? So, what does salt represent? Unang-una, preservation. In biblical times, ang asin po, kasi wala pang refrigerator nung araw. So, sa panahon ni Jesus, ginamit niya ang salt. Kasi ang salt ay ginamit niyang ilustrasyon, kasi ang salt ay ginagamit to preserve meat dahil wala pang ref eh. Amen. Kahit naman tayo, di ba, pagka gusto nating yung magluluto, yung isda nilalagyan ng asin, yung bangus, di ba? Bago yan ilagay sa ref, nilalagyan pa rin ng asin. Ganun ang lola ko eh, no? Tapos yung mga excess na mga vegetables, mga fruits, nilalagyan ng asin. Ang tatay ko naglalagay ng asin sa talangka, yung maliit. Tama ba 'yan, talangka? Hindi niya na niluluto 'yun. Yan. Nilalagyan niya lang ng asin. Pag sobrang dami ng kamyas nung araw, no, hindi yan itatapon. Nilalagay yan sa bote, lalagyan ng madaming asin, tapos gagawin ng binuburo. Tapos masarap yun. Kukunin mo, tapos ipipiga mo, tapos may pritong galunggong. No? So, napapreserve. Nagutom kayo, no? Napapreserve ang kahit anong lagyan ng asin. So, salt was used to preserve meat from decay. Kaya tayo bilang Kristiyano, we are called to preserve the morality and righteousness. Amen. As long as you are there in the family, in that company, in the school, yung morality and righteousness na pa-preserve. Kasi dahil sa buhay mo, because of your life, evident yan, no, nalalasahan. We preserve morality and righteousness in a decaying world. Kaya nga, sa Pilipinas may struggle ngayon. Tama, may struggle ngayon sa Pilipinas. Bakit? Kasi may maraming tao, maraming politicians, nagko-corrupt, diba? Pero because there are salt in the government, sa Senate, diba, sa Congress, nagkakaroon ng struggle. Bakit? Kasi may lumalaban sa korupsyon. May lumalaban sa hindi matuwid na pamamaraan ng pamumuno. Because there are Christians in our government. Ganon din sa family, nagkakaroon ng preservation sa family mo because you are there. Na yung pamilyang yan na sinumpa dahil sa kasalanan, but because you are now a believer of Jesus Christ, you are a follower of Jesus, and you are standing for morality and righteousness. Tama? No? Nagsasalita ka na sa tama. Pinamumuhay mo na ang tama. Kaya yung pamilyang yan na yan ay na-preserve. Yung pamilya mo, alam mo yun, dati wala namang Kristiyano sa pamilya, di ba? Magulo. Pero nung ikaw naging Kristiyano, naging kang asin, no? Nagkaroon ngayon ng kaayusan sa family, tatay mo na born again na, nanay mo na born again mo, yung mga kamag-anak. At ngayon, yung mga magiging anak mo. Amen. Paano na lang kung hindi na born again si Pastor Beloy? Diba? Malamang addict na to. Dahil na-born again siya, naging asin siya sa kanyang mga pamangkin. No, na-born again yung mga pamangkin niya. Sino pa? Yung mga magiging anak niya ngayon. Kung hindi siya naging na-born again, malamang magkaanak siya, pero addict din. Nakuha natin? So, nagkakaroon ng preservation, na preserve ang generation. So, sin brings decay and death. Ang kasalanan, di ba sabi ng Bible, no? The wages of sin is death. Talagang pag ang kasalanan nandyan, talagang papatay yan.
papatay talaga, papunta sa kamatayan yan. Hindi lang yan physical death, but spiritual death. But also, maraming namamatay talaga dahil sa kasalanan. Namamatay ang pangarap, namamatay ang mga pagpapala, namamatay ang pag-asa, namamatay ang kapayapaan because of sin. So sin brings decay and death, but the Spirit in us gives life. Kaya nga pagka ikaw ay na kay Kristo na, ang Espiritu na kaya tawag sa atin, born again, because we are born in the Spirit. And only through the Spirit we gain life. Kaya tayo, carrier tayo ng life. Amen? That's why we preserve this generation. Amen? Ang salt ay nagpe-preserve. Sabihin mo, ako ay magpe-preserve. Amen? Magpe-preserve tayo. Yun yung legacy. Ipe-preserve natin yung morality and righteousness. Ipe-preserve natin yung blessings na dinesign, pinrepare ng Diyos para sa atin at sa ating pamilya at sa mga susunod na generation. And we will gonna preserve this nation. And number 2, flavor. The salt brings flavor. Salt enhances taste. Diba, nagpapasarap nga sa timpla. Sa timpla ng pagkain. Amen? Nasubukan, ako na, minsan sabi ko, Miyam, may edad na ako, huwag mo nang lagyan ng asin. Ako, iba na ang panlasa ko. Tsaka hindi na maganda siya sa, yung sobrang dami ng asin. Pero, nagluto, di ang tabang naman. Di masarap. Hindi masarap ang pagkain pag walang asin. No? So, ang asin talaga nagpapasarap. Nagpapasarap ng anything na niluluto natin. Same, believers should make the world a better place. Amen? When the Christian is there, the place becomes better. Amen? Nagiging peaceful because of their love, because of wisdom and kindness. Ayun, sumasarap ang buhay kapag may Kristiyano sa pamilya. Gumaganda ang buhay kapag may Kristiyano sa pamilya. Amen? Imagine, no, nung dati nating buhay, di ba, puro away, puro tampuhan, puro lamangan, tama, puro gulo, walang pag-asal, puro negative, pero nung ikaw ay na-born again, nalaman mo ang plano ng Diyos, mga pangako ng Diyos, abang gumanda ang buhay mo. Amen. So bakit? May pag-ibig na, may kapatawaran, may wisdom din. Kapag walang Kristiyano, walang wisdom. Nagkakaroon ng pagkasira sa sarili. Walang wisdom eh. Pati ang paghawak ng pera, di ba? Walang wisdom. Kaya, sige lang, panay bisyo, kung saan-saan ilalagay ang pera. Walang wisdom. Kaya tuloy, ang kahirapan, rampant dun sa pamilya. Pero pag may Kristiyano na, alam mo na how to handle your finances. Right? May wisdom. Sa mga choices na ginagawa natin, hindi lang tayo base sa emotion, but we base on the truth. So nagkakaroon ng flavor yung pamilya. So there is kindness, there is gentleness, the fruit of the Holy Spirit. So Christian makes a difference. Christian make a difference in every workplace. We make a difference. Amen? So ikaw ay pangpalasa. You make that place a better place. Kaya better ang pamilya mo kasi asin ka dyan sa pamilya na yan. Kaya better yung campus na yan kasi estudyante ka dyan. Kaya better yung kumpanya na yan kasi nandyan ka. Amen. And pangatlo is healing. Healing. Ang salt din ay ginagamit pang pagaling. Healing. Salt has healing properties. No? Yun, meron pala siyang naalala ko po nung panahon ng COVID. Nung COVID ba? Aminin na. No? Sabi ko parang may parang tinamaan ako ng COVID nun eh. So nagkulong lang ako. Kaya lang,
So wala akong gamot wala akong ano doon. Ang hirap huminga, no? So na-remember ko po na pwede palang gamitin yung asin. So kumuha ako ng asin, nagpaakit ako ng asin, tapos nagpakulo ng tubig. Tapos yun ang inhale, exhale. At nakatulong siya para gumaan yung pakiramdam ko, yung paghinga. Minsan yung iba naman pag napapagod yung paa, di ba? Yung warm water, tapos lalagyan ng asin para ma-relax ba yung paa. So there is salt has healing properties. A Christian should bring healing to broken lives through love and truth. Nagdadala ka ng hope. Nagdadala ka ng healing. Amen. No, yung mga broken relationship in the family na re-reconcile. Why? Because you are there. Napagbabati mo, nahihil yung mga sirang relasyon, yung mga may sugat na relasyon. Because you are a salt. Hello, yung mga sirang pangarap, yung mga disciple mo na walang pangarap, sira na. No, dahil sa kanilang nakaraan, because of their past experiences, marami sa atin dyan, mga kabataan, nasira ang kanilang mga pangarap, nasira ang kanilang buhay dahil sa mga pains na naranasan. But because you are now a leader of these disciples, you bring healing. Amen. Nabubuo ba ulit? Dahil ikaw ay nandyan, you are a salt. Amen. So you preserve, you give, you preserve, you give life, you flavor, you enhances, you make the place a better, and you bring healing. Now, there is a danger of losing saltiness. May danger po. Pag nawala na ang pagkaalat o yung lasa ng asin. When believers compromise, they lose their influence. Kapag hindi na tayo nararamdaman sa isang lugar, kung saan tayo nilagay, no? Nawawalan tayo ng influence. Hindi nagkakaroon ng transformation doon sa lugar na yon. Kasi bakit? Nakikipamatok ba? Nagko-compromise. Kung ano yung ginagawa ng mundo, ginagawa din natin. So we lose our saltiness. Tama? Yung nangungopya ng mga estudyante, ikaw nangungopya ka din, Kristiyano ka. So walang pagkakaiba, hindi maramdaman. Tama ba? Okay? So kahit sa tahanan, halimbawa, ang pamilya, pinanganak ka sa isang family na okay lang ang live-in, kung ikaw ay Kristiyano, nananatili ka, nagli-live-in, na living without marriage, living in without marriage, so wala kang effect doon, di ba? Well, you are not making a difference. You are compromising, right? O Kristiyano ka, yung family, lumaki sa nagiinom, nagsusugal. Pag-uwi ng bahay, ganun din, nagsusugal din, nagiinom din. So, walang pagkakaiba, walang lasa. Hindi ka nararamdaman, no? So, walang difference. Matabang pa rin. So, we lose our influence. So if we lose our influence, we lose the chance to transform the people around us. And a compromised Christian is like flavorless salt, useless and ineffective. Hindi tayo useless. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka useless. Ang gusto nga ni Lord, gamitin tayo sa pagbabago. We are agents of transformation. Yung pag nandiyan ka, nagkakaroon ng pagbabago ng takbo ng isip.
Pero pag nag-compromise po tayo, parang hinahayaan lang natin, sige lang. No? Tuloy lang, gayaan lang manatili yung ating pamilya, yung ating mga kaklase sa kasalanan. No? We are just looking at them. Walang ginagawa para magkaroon ng pagbabago. So, useless. Imagine natin ang isang Kristiyano na who blends into the world so much that their lifestyle is indistinguishable from unbelievers. Amen? Yung hindi nga tayo nararamdaman at walang identity, walang distinction kapag wala tayong paninindigan sa ating pananampalataya. At walang pagbabagong nakikita. Kaya nga, ang followers ni Jesus, may nakikitang change. May ebidensya ba? Tama? May ebidensya. Yung dati kang lulong sa bisyo, naalala ko to, si Ninong Antoy, yung maganda yung niya, yung testimony niya. Dating umiinom, giinom yan. Tapos nung na-born again na, nagsisimba na, tinatawag sa inuman, nung una nagsasabi, di may sakit ako pero wala naman sakit. Natatakot lang mag-reject sa kaibigan. Pero hanggang dumating ang time na sinabi niya, hindi na ako, pas na ako dyan, hindi na ako nag-iinom. So, naramdaman na may pagbabago. Amen ba? Hello? So, how to stay salty? Paano tayo manatiling maalat? Tignan mo yung katabi mo. No, paano? Wag maasim ha, dapat maalat. Number 1, how to stay salty? Paano natin mapanatili na ikaw ay may alat pa? Hindi may asim. Stay connected to God through prayer and the Word. Hindi tayo magiging maalat kapag hindi tayo nakakonect kay Lord. Kung walang panalangin at walang salita ng Diyos. Because the Word of God is the principle of life. Yan ang yan ang sinusundan natin sa pamumuhay. So kaya nga we make a difference. Amen. Number 2, live with integrity. We need to live with integrity. Be the same in private and in public. Parehas lang. Kung nandito ka sa church, sumusunod ka, pagdating sa bahay, susunod ka din. Sumusunod ka sa pastor mo, pagdating sa bahay, masunurin ka pa rin. Amen. Pagdating sa kumpanya, masunurin ka din. Pagdating sa school, sa mga teachers, masunurin ka. Amen? Kung dito talagang napakabait mo, naglilinis ka, hallelujah, ikaw ay isang anghel. Ganon din, pagdating mo sa labas, hello, in private and in public, live with integrity. Kaya naman palang magpakabait kaya naman palang magbago. No? So, kahit nasaan ka, pangatawanan na natin ang pagbabago. Amen. Pangatlo, stand firm in your convictions, even when it is unpopular. Usually po, mahahalo tayo sa mga unbelievers pa no? So, hindi pa yan nagbabago sila ng kanilang lifestyle, ng pananaw. Pero, ganun pa man, hindi man yan popular, wala kang kasamang napakarami. Kasi tayo dito, pare-pares na tayo, di ba? Pares tayo may pananampalataya, may paninindigan, mahal natin si Lord. Pero pagdating natin sa labas, nahahalo na tayo sa mga unbelievers. Ganun pa man, in order for us to stay healthy, we need to stand firm in our convictions. Pag mali-mali. Pag tama-tama. Amen. Hindi ito in-encourage na makipag-away para lang mapatunayan mo na ikaw ay tama. Hindi rin yun hindi rin yan Jesusness. But standing firm in your conviction, isinasabi mo kung ano ang iyong prinsipyo. Hindi ka natatakot panindigan kung anong tama. Kahit sabihin ng boss mo, itatanggalin kita. Pag di mo yan dinaya, ayusin mo yan, ha? Diba? Or may nakikita kayo nakipagtsikahan sa sulok, na pinag-uusapan ng boss, magwelga. Hindi ka sasama dyan.
Kahit na marami sila, you stand firm in your convictions. Amen? No, naalala ko po na ako'y nasa McDonald's, nag-work po ako sa McDo. Mga halos young people po ang kasama ko. Panggabi po kami kasi closer kami. So, imbis na umuwi po kami ng bahay, pupunta kami sa isang house ng kasama namin ng ka-crewmate. Pagdating doon, syempre, bago pa lang, hindi naman ako doon sanay na gano'n, no, na pagpunta namin doon, kanya-kanya na partner. Ka-partner na sila. Tapos, naglabas na ng mga inumin ng tunay na lalaki. No? So, ako kasi meron na ang conviction nun kasi Christian na ako. So, tinatawag nila ako, sabi ko, hindi, sige lang, pumunta lang ako sa isang tabi. Hindi naman ako yung parang condemning, but I never join what they are doing. Amen? No, so, stand in your convictions. Amen. Even when even it's not popular. And because of that, na-persecute ako because of that faith. Iyak lang ako kay Lord. Iyak lang ako kay Lord. But anyway, let us stand in our faith. Amen? If you are not, sabi po ni John MacArthur, if you are not influencing the world is influencing you. Walang neutral dyan. Walang neutral. Pag hindi mo na-influence ang mundo, ikaw ang na-influence ng mundo. Amen? That's why we really need to be radical. Sabihin mo nga, radical. Ibig sabihin, you exercise your faith, you voice out your faith, and lalong-lalo na nakikita sa ating pamumuhay. Amen? So you are the salt of the world. Sabihin mo sa katabi mo, you are the salt of the world. And number 2, the light of the world. Hindi ka lang salt, but you are the light of the world. The power of illumination. Ibig sabihin, nagsashine ka. Ano sabi sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16? You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, it is put on the lampstand where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. One good thing about light, it is always of use. Amen. Unless na lang, sinasabi ng Bible na inilawan. Ang hirap ang Tagalog. Ito ginamit ni Jesus kasi nung panahon, wala pa namang wala pang bulb. No? Unlike ngayon, may mga bulb na, di ba? Katulad niyan. May bulb na yan Meron tayong mga LED lights. Pero nung araw, sa panahon ni Jesus, kandila talaga. No? O gasera. Sino nakaano ng gasera? So talagang yung sisindihan mo yan. Tapos ilalagay nila sa ibabaw. So tayo bilang ilaw ng mundong ito, hindi tayo nagtatago. Hindi natin itinatago o nililihim ang ating pananampalataya. Kaya isa nga, to announce our faith, we go through the water baptism. It is a public announcement that you are a true follower of Jesus. Marami kasi ayaw magpabautismo. Sabi ko ganito ang experience. Yung iba kasi, huwag ka magpabautismo. Sige, church ka dyan, pero huwag ka magpabautismo, ha? Sabi ko, ano niyo sa bautismo? Parang akala niyo, ang pagbabautismo, pag binautismohan ka, ay para kang lulukuban na ng maitim na usok. And you are under spell. Hindi yun. The water baptism is a public confession that you are a follower of Jesus. Si Jesus mismo ay nagpabautismo. In public yan. Tama? So,
yung ating pananampalataya, publicly we announce it. Hindi natin yan tinatago sa ating pamilya, hindi natin tinatago sa ating mga kaklase. At ang pagiging ilaw ay may nire-represent or the light represents something. Tatlo po yan. Ang light ay nag-guide, ang light ay visible, at ang light ay nag-e-expose. So, number 1, guidance. As a light, we guide the people. Ang light kasi, it helps people to find their way, right? Kapag madilim or nag-brown out, ano ang unang-unang hahanapin mo? Diba? Noong araw, sa panahon ni Tatay Gudo, hindi, joke lang. No, sa panahon ng mga nanay at tatay natin, sa panahon ng mga matatanda, pagka po nag-brown out kami, mabili ang kandila. No? Ngayon, ang unang-unang bubuksan, di ba, cellphone na? Pero noon, takbuhan talaga kami sa lalabas kami yan. Tapos hahanap kami ng tindahan. May kandila, may kandila. Kasi pag madilim, ang unang-unang hahanapin mo ilaw. Kailangan mo ng liwanag. Kaya nga alam nyo, pag ikaw ay true follower of Jesus, ikaw ang unang hinahanap kapag may problema sa pamilya. Kasi nakikita kang solusyon. Diba, halimbawa yung may mamamatay na, tawagin mo nga si tawagin mo nga si Pauline. Ipagpipray. Kaya, may problema sa pamilya, nag-aaway, tawagin mo nga si Baxter. Mamagitan. Kasi bakit ikaw ay ilaw? Ikaw ay guide. Christians should guide others to Jesus. Hello? We are not leading the people just for the church, but to Christ. Hello? Hindi rin natin sila nililid towards us. We lead the people to Christ. We guide them. Hindi lang na para ma-born again sila, pero ginaguide natin sila tungkol sa principle ng ating Panginoong Yesus. So we win and make disciple. We multiply by faith, and we bring people to Christ, and we guide them to have faith and obey Christ. Kaya tayo nagsisilbing ilaw, ibig sabihin, ginaguide natin sila sa tamang desisyon. Amen? So you are a light, you are a guide. And number 2, visibility. Ang ilaw ay visible. Light cannot be hidden. Light can never be denied. Pag may ilaw, obvious yan. Kahit nga pa nga yan ilagay mo sa ilalim pa rin yan, mapapansin mo pa rin, uy, may liwanag dun sa ilalim Diba? May ilaw dun. Okay? So light cannot be hidden. A true Christian life stands out. Stands out ang totoong disciple ni Jesus. We stand out in a dark world. Yung alam mo yung yung halimbawa sa isang room, nagkukwentuhan sila ng mga kalokohan, 'di ba? Ng mga may chika-chika, may chismis, pero bigla kang pumasok. Shh! 'Di ba? Bigla kang pumasok sa uy, huwag ka maingay, andyan si Katrina. Diba? Minsan tatawagan, andyan si kahit hindi ka pastor, 'di ba? Tinatawag, andyan si Pastora Everly. Pagka huwag ka maingay, kung paparinig, naku, gagalit yan si Pastora. Gagalit yan si Pastor. So, ibig sabihin, nakikita yung liwanag sa buhay mo na alam nila na hindi mo ito-tolerate ang kalokohan. Dahil ikaw ay liwanag. As Christian, we are obvious. We are evident. And our faith makes a difference. And number 2 is exposure. The light, isang trabaho ng light, nag-e-expose. Sabihin mo nga, nag-e-expose. Light reveals the truth and exposes darkness. Meron na kayong nakitang ilaw na nahiya.
ilaw na nahiya. Diba? Yung may iliwanag, tapos biglang, shhh, bigla siyang nagdimo, biglang nahiya. No? Walang ilaw na nahiya. Subukan natin. No? Kung mahiya tong liwanag, yung ilaw natin dito, di ba? Walang ilaw na nahiya dahil sa kanyang liwanag. Kaya nga, yung true disciple, hindi siya nahihiyang i-expose. For the sake of what? Because you love the person. You loved your family. Amen. Kaya yung mga nagtatago ng halimbawa ng pinagtatakpan, di ba? Pag pinagtatakpan, hindi kasi friends kami, kaya pagtatakpan, ay, hindi mo mahal. Hindi mo mahal. Kasi ang totoong Kristiyano nagmamahal. At ang pag-ibig ay nagliliwanag. Kaya nga sabi ng Bible, open rebuke is better than hidden love. Ang pag-ibig ay hindi yan tinatago. Ine-expose yan. Yan, no? Baka sabi niyo, hindi raw tinatago, sabihin ko na kay sister. Hindi yon. Ang tunay na nagmamahal ay nagliliwanag kasi ito gusto mong tulungan. Kailangan i-expose mo yung truth. Kahit masakit pa, truth hurts. But truth will set us free. Kaya pag liwanag ka, tinutulungan mong makalaya ang isang tao mula dun sa kasalanan. When light is present, evil and corruption cannot prosper. Hindi ka papayag na mananatili sa dilim ang iyong pamilya, mananatili ang iyong kaibigan sa dilim. Truth and righteousness will always prevail when there is light. Hello? So, light expose because it lights corrects. Nagko-correct ang tunay na liwanag. Tama? No? Kaya nga, pag na-observe mo, yung halimbawa, mga mekaniko, pupunta sa ilalim, di ba? Yung mga mekaniko, pupunta sa ilalim, may aayusin sila sa ilalim. Anong kailangan nila? Liwanag. Hindi mo makikita ang ire-repair doon sa ilalim o problema ng kotse, ng sasakyan, kapag walang liwanag. Because light exposes kung ano ang problema. Pagka may liwanag, na-expose ang problema, so naaayos. Amen? Kaya nga, minsan na-misinterpret ka when you rebuke, when you correct. But always remember, pag ginagawa natin yan ng may pag-ibig, makokorek yan. Amen. Huwag niyong kakalimutan na pag nagko-correct tayo, not for the sake na expose lang ka o mapahiya. Hindi yon. Walang pag-ibig doon. Kaya minsan, pagka nagko-correct tayo, nagre-rebuke tayo, na hindi nararamdaman ng pag-ibig, imbis na ma-recover, ma-restore, nawawala. Dapat laging may pag-ibig. Sabi niyo, pag-ibig. Sabi nga ng kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Susunod dun, Jeff. Okay. Hindi ko na alam eh. Lumang kanta yun eh. Si Jeff lang nakakalam yan. Amen. Now, there's a danger of hiding the light. May danger kapag tinago mo ang ilaw. Number 1, a hidden light fails its purpose. Pag tinago mo ang iyong pananampalataya, ang iyong principle, pag nanahimik ka, pag hindi ka nag-win, hindi ka nag-disciple, then you fail your purpose. Amen? Kaya nga tayo, we are called to win and make disciples of all nations. Kasi ang true follower ni Jesus, nagde-disciple. Ibig sabihin yan, tumutulong ka, pag disciple ka, tumutulong ka sa pagbabago. Amen. Kaya nga, halimbawa, yung mga nanay natin dyan, natin dito, no? Mga magulang, pwede tayong maging ilaw, mag-disciple tayo. I-disciple natin ang ating mga anak. Hello? No? So, pag hindi tayo nagturo, hindi tayo naging ilaw sa ating tahanan, we fail our purpose. And some Christians hide their faith due to fear, compromise, and comfort. Imagine, ang isang lighthouse keeper,
imagine mo, ano ba yung ang tawag doon, yung mataas na lighthouse. Na ang lighthouse, meron niyang use. Binubuksan niya for the sake ng mga barko na dumadaan. Imagine na yung lighthouse na yan, i-turn off niya yung ilaw in the middle of the storm. Ano mangyayari sa barko? Magka-crash. Masishipwreck yan. Lulubog. Bakit? Wala kasing liwanag na magbibigay ng direksyon. Kasi pag storm, di ba, foggy yan, no? Mahangin, madilim na madilim. So, kailangan ng liwanag. So, kapag walang liwanag, magka-crash ang buhay. Pag walang liwanag, masisira ang buhay. Kaya salamat sa buhay mo, ikaw ay liwanag. Sabihin mo sa leader mo, leader, salamat, ikaw ay naging ilaw. Amen. Hallelujah. Malamang leader, kung hindi dahil sa'yo, matagal na ako nag-asawa na maaga. Buti na lang, may leader ka. Ngayon, nag-aaral ka. Ngayon, patapos ka na. Amen ba? Naayos. Leader, salamat. Dahil liwanag ka. Dahil kung hindi sa'yo, naku, hanggang ngayon, adik ako. Ngayon, lulong ako sa bisyo. Hanggang ngayon, maaari maging problema ako ng pamilya ko, pero dahil ikaw ay naging ilaw. Amen. Pwede bang kindatan niyo, sabihin mo, heart, heart. Sabihin mo sa leader mo, heart, heart, leader. Thank you, you are alive. Hallelujah. Di ba? Kaya yung buhay mo, no, para kang barko na naging maayos ang takbo. Nagkaroon ng direksyon dahil may ilaw sa buhay mo. So, how to let our light shine? We need to be bold in sharing the gospel. We need to be courageous. We need to be bold. Share the gospel, share the truth, share the love of Jesus, share the hope. Amen. So let us reflect. Number 2, let us reflect Christ's character in our daily life. What does it mean? Reflection. Di ba ang light ay nagbibigay din ng reflection yan. So, kailangan ang character ni Jesus nagra-radiate. Salamat talaga na born again tayo. Madami sa atin. Actually, yung marami naman sa atin, wala naman problema sa bisyo. Hindi naman mabisyo. Pero yung bibig. Grabe, magmura. Grabe manumpa. Grabe magsabi ng negative. Tama? Umaga pa lang, pagising. Pagising sa umaga, sermon ng almusal. Bago pumasok sa eskwela. Diba? Kapag pananghalian, sermon pa rin. Alam mo yung puro ka negative, praise God, na born again ka, nag-radiate ang karakter ni Kristo sa'yo. Dati ikaw, tamad-tamad mo, wala ka ng pag-asa. Pero dahil na born again ka, nabago na pati labas ng salita mo. Amen? Yung declaration mo, nabago rin. Bakit nag-radiate ang karakter ni Lord? Ano pa? Dati, pagka nagalit ka, pag nagtampo ka, 1 taon. Talagang walang imikan yan. Pero ngayon, dahil born again ka na, nag-radiate, mapagpatawad ka na. Tama ba? Kaya alam nyo, yung pagpapatawad mo, kaya ka nakapagpatawad, hindi dahil yan sa sarili mo. Dahil yan nagra-radiate si Jesus sa buhay mo. Amen. Ngayon, yung hindi ka mahal-mahal, yung nakakainis, ngayon, mahal mo pa rin, minamahal mo. Dati pagka makulit, gusto mo na talagang judgment day na agad no? Judgment day Pero ngayon, yung mga makukulit, talagang, Lord, talagang napakahaba ng pasensya mo. Yung inis ka na, pero pag, saan ka na? Dito na me, ang leader mo. Diba? Nag-radiate yung pagmamahal ni Jesus sa'yo, yung compassion. Nag-radiate yung grace, yung love, yung forgiveness. Nag-radiate yung obedience.
Dati talagang walang makapigil sa'yo eh. Walang makapag-direct sa'yo pag gusto mo. Pero dahil ikaw ay born again na, dahil ikaw ay ilaw na, naging masunurin ka na. That is the obedience of Jesus Christ. What else? Yung mercy, maawain ka na. No? Yung dati, pagka na-overtaken ka ng sasakyan, galit ka na, piit! Di ba? May kasama pang mura yan. Diba? Pero ngayon, sabi mo, sige na, mauna ka, baka emergency. May mercy, may compassion, na bago nag-graduate. Amen? Sa mga driver, hallelujah. Kailangan pa bang mag-graduate? No, nag-graduate ang courage, nag-graduate ang hope. Dati lagi kang negative, parang wala ng pag-asa, hindi na pwedeng makabangon ng isang tao sa pamilya, hindi na pwedeng makabangon ng pamilya, pero ngayon, nag-graduate yung pag-asa, hindi, kaya natin yan. Wala imposible sa Diyos. Amen? Naiiba ang language. Naiiba ang terminology mo because the character of Jesus radiates in your life. And also, there is humility. Kaya nga, alam nyo, pag ilaw ka, ganito yun eh. Ang tanong mo palagi ganito, pag si Jesus ang nasa sitwasyon ko, ano kaya ang gagawin niya? Hello? Kaya ngayon, may ebidensya na. May ebidensya na ng Christ-like character. And number 3, being a light is you use your gift to serve and bless others. Hindi ka na makasirili. Ang nasa isip mo is about the welfare of other people. You become selfless. Hindi ka na selfish. Hindi na puro ako. Paano naman ako? Pero ngayon, kahit may problema ka, nandito ka pa rin, naglilingkod ka pa rin. No? Kahit may pinagdadaan ka nagpaawit ka pa rin dito. Kahit na may pinagdadaanan ka, nag-invite ka pa rin, finalo up mo pa rin yung disciple mo. Why? Because you are a light. You use your gift to serve others and bless others. Amen. Nakakatuwa po ngayon kasi sa Manila East, mamaya sa Manila East po, no? Isa sa beneficiary na napili ang ating outreach sa Manila East. Kaya hindi lang natin sinishare ang Word of God, but we also share yung in physical, di ba? Yung tangible ba? Yung pwedeng isuot, pwedeng kainin. And praise God dahil sa mga partner natin na magbe-birthday, na instead na mag-celebrate ng bongacious, no, na magpa-buffet, yung mga ganon. Sila po ay pinili ang ating outreach para mamigay ng tsinelas, ng mga laruan, ano pa yung mga ipapamigay natin dyan, na pagkain, no? Ang beneficiary natin ay ang mga bata doon, mga members natin dito sa Manila East. Amen? So, ginagamit natin kung anong meron tayo para ipaglingkod sa Panginoon at sa tao. Kaya nga, hindi tayo nanghihinayang mag-spend ng time, mag-spend ng money. Why? Because we are the light. Amen. We become selfless. Sabihin mo sa katabi mo, we become selfless. Hindi lang natin iniisip ang ating sarili, but also we serve others. Kaya nga, sabi ni Charles Spurgeon, the darker the night, the brighter the light shines. Kapag mas madilim, mas lalong nagniningning ang ilaw. And to end this, what are the practical ways to be salt and light in today's world? Amen? Pwede nang magpatugtog dito. Pag sinabi ko sa last, yan na, pwede nang, sana si Jury? Si Jury ba o si Joy? In Matthew 5:16, sabi dyan, in the same way, tayo ay hinalintulad sa asin at liwanag. We must shine before people. Alam niyo, nakakatuwa po marinig ang napakaraming testimonies na binagong buhay.
no? Na dating barumbado, dating sugarol, dating manginginom, ano pa, dating rebelde, na binago ng Panginoon. Na dating nasa kadiliman, ngayon siya na ang liwanag. Amen. Ikaw yun. Tayo yun. In the same way, your light must shine before people. Your light must be evident. Huwag mong itago yan. Huwag mong, yung buhay mo, ikaw mismo, no? Binago, na transform, na change. So that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Yung mapapapraise the Lord ba yung nanay at tatay mo? Praise God. Buti na lang na born again si Chester. Diba? Praise the Lord. Salamat! Totoong may himala. Nabago si AJ. Hallelujah. Diba? Mapapapraise the Lord talaga eh. Mapapasalamat talaga eh. Kaya pagka, alam niyo po, pagka ikaw ay ilaw, may pagbabago, sabihin ng kamag-anak mo o pamilya mo, saan ba yung church mo? Diba? Yung dati kang kuripot, madamot, diba? Ngayon, mapagbigay ka na. Dati wala kang pakialam sa magulang mo. Ngayon, nagsishare ka na. Kasi selfless na. Kaya napapapraise the Lord eh. Dati ikaw yung hingi ng hingi. Ngayon, ikaw na nagbibigay. May pagbabago. Dating palamura, laging puto kutsinta ang naririnig. Pero ngayon, iba na. God is good all the time, and all the time God is good na. Hallelujah. So, these are the practical ways. At home, pag sa bahay, ito, lead your family in prayer and biblical values. Pangunahan mo ang pamilya mo. Kahit kabataan ka, yung dati kang hindi nagpe-pray, ngayon nagpe-pray ka na bago kumain. Dati pagka andyan yung pagkain, kakain agad. Pero, sabihin mo, sandali lang po. Tayo po muna yung magpasalamat sa Panginoon. Tama? Yung dati, pagka may nag-aaway, rambulan talaga. Ang gagawin mo, lalayas ka na lang, alis ka na sa bahay. Wala ka nang pakialam, bahala kayo dyan. Pero ngayon, pumapagkitan ka na, sandali lang po. Pag-usapan natin, manalangin muna tayo. Hello? Kaya sa bahay nagsisimula ang liwanag. Kaya ang liwanag ay hindi lang yung mga nanay. Ang tunay na liwanag, unang-una siyempre si Kristo. Pangalawa, ikaw. Ikaw ang ilaw ng tahanan. Ang Kristiyano ang ilaw ng tahanan. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag at pag-asa at direksyon. Pangalawa, sa trabaho, be honest. If you are a follower of Jesus, a true disciple of Jesus, you are honest. Honest ka sa time card. Tama ba? Sa time card. Honest ka when it comes to doing your work. Yung hindi ka lang basta mukhang nagtatrabaho, talagang nagtatrabaho ka. Tama? You are living in integrity. Na kapag nasa harap mo ang boss mo, nakaharap man o hindi, you are faithful and loyal. You are working hard. You are excellent in your work. No? Hindi kayo parang kumita lang, basta okay na yun. No. But as a light of the world, no, nakikita sa'yo ang excellence. And you treat others with respect. Kahit pa yung pinakamababang tagapagtrabaho o staff ng kumpanya. Janitor. Alam yun, magalang. Bakit may liwanag? You always consider other people. Amen? Kahit yung sa lansangan, yung mga traffic enforcer, MMDA, yung mga tagawalis, tagalinis ng kalsada, we treat them with respect. Hello? Amen. Hindi tayo mga mukhang bossing na nakaangat lang ng konti tayo sa status ay
binabaliwala na natin ang ating kapwa. Amen. Alam niyo po, ang totoong disciple, may sa pamumuhay talaga nakikita, sa pananal, the way we treat other people. That is Jesus. Yung mga Pharisees, they have the superiority complex. Yung superior feeling ba? Diba? Ayaw nila ng mga may sakit, ayaw nila ng may mga dinudugo kasi bawal sa batas, yung mga leprous. Inaano nila yan, dinidisregard nila. Pero si Jesus, ang nilapitan niya yung mga mabababa, yung mga nangangailangan, yung mahihina. That is being a light. Amen. Si Jesus, He turns the world upside down. He opposed. Binaliktad niya kung ano yung pananaw ng mundong ito at yung interpretasyon ng mga early leaders sa salita ng Diyos. Nung nabuhay si Jesus, pinamuhay niya kung ano ba ang totoong ibig sabihin ng Diyos patungkol sa kanyang mga salita. Amen? Kaya nga tayo, ang purpose natin what? Loving God, loving people. It's not just loving God. Kapag mahal mo ang Diyos, kung totoong mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. At kung mahal natin ang Diyos, we are willing to change. Amen. For the benefit of other people. Kaya we are not religious. Nagbabago tayo for the sake of our family. Dahil ang pagbabago mo, unang-unang magbe-benefit ang pamilya mo. Amen. Loving God, loving people. And also in the community. Nagkakaroon tayo ng impact sa community. We help the needy, we speak against injustices, and we become a peacemaker. And on social media, dagdag na natin yan sa social media. You know, bilang pastor nyo dito, and bilang spiritual guide din, let us use the social media to encourage people. Alam ko naman lahat tayo dito may pinagdadaanan. Amen? Meron din namang mga tayong haters. Right? No, hindi naman all the time we are okay with someone. But let us be responsible and we also be an encouragement to others. Kasi sa social media po, hindi lang yan few ang nagbabasa. At hindi rin pare-parehas ang status niyan. Meron dyan down, meron dyan depressed. Meron dyan confused na nagbabasa ng Facebook. Ngayon, once na naglagay po tayo ng any negative things in the Facebook, it affects them. Lalo na kapag alam nila na Kristiyano tayo. The moment that they know that they are a Christian, they believe in us. We are carrying a principle. Tama? Alam niyo ba na iba ang tingin at expectation ng tao sa atin because we are follower of Jesus. And the moment that we write something on the Facebook, they believe. Kaya nga, let us be responsible. Gusto nating i-voice out ang ating nadamdamin, but not on the social media. Unless it is encouraging. Kaya nga ako, sinasabi ko sa inyo, pagka may pinagdadaanan kayo, wag yung negative. I-express mo yung promise ni Lord. Yung i-express mo yung iyong pananampalataya. Amen? In that way, baka merong din kaparehas na pinagdadaanan ka na pag nabasa yung post mo, ma-encourage. Hello? That is being a light. Alam niyo, kaya nga ngayon maganda kasi we have a very, very large audience. Hindi mo na nga kailangan pumunta pa sa dumayo pa sa ibang lugar para sabihin mo lang na mabuti ang Diyos. May pag-asa. Kasi sa social media pa lang, sa Facebook pa lang, kapag inilagay mo yan at ipinost mo yan,
libo-libo ang makakabasa. At mabibigyan mo ng pag-asa. Amen? So, share uplifting messages instead of negativity. Sabi ko sa inyo, may tamang arena ang ating mga rants. Lahat naman tayo, hindi ko naman sinasabing, masama ka dahil may ganyan nararamdaman mo. Hindi ganon. Pero may tamang may tamang arena. May tamang lugar. Amen? May tamang lugar yan. Pwedeng sa prayer room, isabihin mo kay Lord. Pwede ka namang pumunta ka sa pastor mo o sa leader mo, magsabi ka ng problema mo. Hello, but not in the social media. Amen ba? Paramihin natin, i-multiply natin ang pag-asa, i-multiply natin ang pag-ibig. I-multiply natin, yung mga pangako ng Diyos na para doon sa mga makakabasa at makakaabot ng ating mga pinost, doon pa lang matransform na. Amen? Ang maganda dito, hindi mo na kailangan ng title na evangelist ka. No, nakatulad nila Billy Graham, para makaabot ka ng audience na libo-libo. Sa Facebook pa lang, nakakapag-evangelize ka na. Amen? So we are not called to blend in, but we are called to stand out. Hello? Alam mo yun? Diba, parang ito lang, naaalala ko lang pag sinabi mong you stand out. Pagka kasi nag-blend in ka, halimbawa, nakakita na kayo nun, binibenta yun sa mga bookstore o sa mga department store. Yung nakahiwalay, yung oil at saka yung tubig. Di ba? Pagka kasi, yung halimbawa tubig yan, tapos nilagyan mo ng color, the same color, ng tubig din, nagbe-blend lang yan. Mahalo lang yan. Pero pag oil ka, ibuhos mo yan sa tubig. Di ba? Hindi yan magmimix. Hindi yan magmimix. Obvious yan na iba ka. We are not called to blend in. We are called to stand out. Sabi ni Billy Graham. So this is the call of Jesus to all of us. You are the light and you are the salt. We are the light and we are the salt of this world. It means we have a purpose. We have a purpose. Kaya tayo, nung niredeem ni Lord, sinave niya, hindi pa tayo pinatay. Kasi the world is decaying. There are a lot of people who are now in depression. There are a lot of people living in worry, in anxiety. There are a lot of relationship that is broken. Pero, ikaw, buhay ka pa. Ang purpose mo, magbigay ka ng pag-asa. At mag-reconcile ka, magbigay ka ng liwanag, magbigay ka ng guidance sa mga young people na from broken families, sa mga young people na confused, sa mga babae at lalaki na hindi alam ang direksyon ng buhay, sa mga babae at lalaki na walang purpose ang buhay. But because you still live, you still exist here on earth, you are the salt and the light of this world. Amen? Palakpakan natin si Lord. That's why Jesus anoints us. To enable us, to empower us to do it. Apart from Him, we can do nothing. But He said, you will do more than that I do. Amen. That's why, you pray, you evangelize, you heal the sick, you deliver. Amen? Because you are a light and a salt. You are salt and light. The world is waiting for us. The world is waiting for authentic Christians. Authentic, true Christians. Not just goers, but followers.
Not just churchgoers, but true followers who make a difference. Yung nararamdaman mo, yung nalalasahan mo, yung obvious, yung nagliliwanag, yung nagkakaroon ng difference, nagkakaroon ng changes kapag nandyan. And the question is, will you be a salt that preserves? And will you be a light that shines? Amen. And sabi ni Lord, nothing is impossible with Him. If we believe, then we are. We will be. Amen. By the grace of God and by His help. Amen. Yung prayer natin, hindi naman sa ating sariling kalakasan lang, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? That's why, mapatatay, mapananay, bata man, matanda, estudyante ka man, bago ka pa, bago o matagal ka ng Kristiyano, the declaration of Jesus, you are the salt, you are the light. By the power of the Holy Spirit, we can do it. Amen? Tayo po tayong lahat. Hallelujah! Awitin natin yung isisigaw, itatanghal. Amen? Dakilang pangalan ni Jesus. We will not be afraid to be salt and light. Tandaan po natin, may pangako si Lord sa atin, hindi ko kayo iiwanan at hindi ko kayo pababayaan. I am sending you out. I am sending you out. Hallelujah. Alam ni Lord that there are dangers outside. Yung mga wolves nandyan. But Jesus has a promise. Amen. That He is with us. He is with us. Ikaw ay asin ng iyong pamilya. Ikaw ay ilaw ng iyong pamilya. Amen. Tutulungan mo ang nanay mo, tutulungan mo ang tatay mo, tutulungan mo ang mga kapatid mo na magkaroon ng pagbabagong pananaw, magkakaroon ng pagbabagong desisyon. Hallelujah, from glory to glory, huwag kang mawawala ng pag-asa. You are a salt. Mararamdaman ang iyong panalangin, the effect of your prayer. Mararamdaman yung commitment mo, the effect of your service in your family, in your community. And eventually, kapag gagawin natin yan, we can preserve our nation. Amen. This is our hope. Kabataan, kaya ka nandito. Because God is preparing you. God is preparing you to preserve the government. Amen. Hallelujah. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon and let us worship the Lord. Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Yes, thank you, Lord, for calling us to be your disciple. Let your teachings, Lord God, manifest in our lives. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang pangalan ni Jesus, itataas, itatanghal. Dakilang pangalan ni Jesus, sisigaw, ihahayag. Dakilang pangalan ni Jesus, itataas, itatanghal. Dakilang pangalan ni Jesus. Siya ang hari. Hallelujah. Lord, salamat po, Jesus. Continue to manifest in our lives. Pagbabago, Panginoon, mula sa aming puso, sa aming isipan. Lakaran mo namin, Panginoon, ang matuwid na turo mo, O Diyos. Hallelujah. Lord, sa amin magsimula ang pagbabago. Come on. This is our prayer, Lord. Change us. Change us. The way we think, the way we respond to the situation.